Tama ka sa nabasa mo sa thumbnail ng video na to. Premium experience na may bibigay sa atin ng bagong Tecnopova Curve 2 5G sa presyong 16,999 pesos. Kung ano yung mga features na yan, isa-isahin natin, unahin natin yung unboxing. Okay, so ito yung box ng Tecnopova Curve 2 5G. So dito sa harap ng box, makikita natin yung bagong camera module na design. Tapos yung malaking battery capacity, napakanipis na form factor. Tapos yung ating 16GB total RAM, pero 8GB lang talaga yung physical RAM nito. Tapos 256GB yung kanyang internal storage. So dito sa atin ay yung Mystic Purple, pero if ever na ayaw natin ng colorway na to, meron pa silang Storm Titanium at Melting Silver. Okay, so open natin tong box. Pag open natin, yung Tecnopova Curve 2 agad na makikita natin na nakabalot sa isang printed plastic. So tanggalin natin. Okay, so again, ito yung Mystic Purple, guys. Sa personal, sobrang ganda, guys. Hindi kayo magsisisi kapag ito yung pinili nyo. Kita nyo yung design dito sa may bandang ilalim. Meron siyang effect na parang may depth, na parang butas. Pero sa totoo lang, flat lang yan. Ang galing lang ng effect na yan, no? Tapos, ang linis-linis tingnan nitong Misty Purple na colorway or yung overall design nitong Tecnopova Curve 2 5G. Kasi kahit anong design pa yung piliin natin, ganito talaga yung ibibigay sa atin na design sa likod. Matte finish, hindi kapitin ng smudges or fingerprints. So, madali siyang i-maintain. Tapos ulitin ko lang, guys, yung napakanipis na form factor nito, 7.42mm to be exact. Sobrang comfortable gamitin ito kahit one hand lang. So, tabi muna natin, tingnan natin yung ibang accessories na nandito sa box. So, syempre, hindi mawawala yung ating warranty card, iba pa mga documentations, at yung ating jelly case na medyo tinted ng black. Yung kulay niya, hindi pure transparent na white. At ito itsura ng ating Tecnopova Curve 2 5G kapag inilagay natin yung free na case. So, makikita pa rin natin yung likod, pero syempre, mas glossy, mas kapitin na ngayon ng smudges at fingerprints. Pero at least, protected yung ating camera module. Tingnan nyo naman. Tapos sa ilalim ng box, andito yung ating 45 watts na charger na USB-A yung port, yung ating SIM ejector at yung ating charging cable. So maliban sa napakanipis ng form factor nitong phone na to, magaan lang siya. 195 grams to be exact. So hindi lang siya basta comfortable na gamitin dahil nga manipis lang yung kanyang form factor, magaan din po ito. So kahit maghapon natin gamitin, hindi tayo agad-agad mangalay. Hindi kagaya ng iba mga phone ngayon na ang uso, syempre, malaki yung battery capacity pero yung karamihan pa sa ibang mga phone ngayon, medyo makapal pa rin yung body. Ngayon, kapag tinignan natin yung itaas nitong Tecnopova Curve 2 5G, may makikita kayong Dolby Atmos na branding dito, tapos yung secondary microphone, pero wala tayong speaker grills dito. Tapos dito naman sa ilalim, yung ating main speaker, USB-C port, main microphone, at yung ating SIM tray. Tapos, yun nga, kagaya na nakita ninyo, nandito yung camera module natin. Tapos dito sa may right side, makikita natin yung volume up and down buttons, pati yung ating power lock button, na iba yung texture at kulay para madali nating ma-distinguish. Pero keep in mind lang, guys, na kahit Dolby Atmos yung Tecnopova Curve 2 5G, single firing speaker lang po ito. So yes, maganda yung tunog, hindi tunog lata, at hindi rin ako nabitin sa max volume. Pero baka yung iba sa inyo mabitin kasi nga kapag naka-landscape tayo, hindi ganun ka-immersive yung experience. Pero again, kung casual listener ka lang sa music, ganyan, o kaya kung manonood ka lang naman ng mga series dito, o kaya ng mga YouTube, TikTok videos, hindi masyado magiging problema yon. Ngayon, pagdating naman sa SIM tray, as expected, dual nano SIM lang yung kaya niyang hawakan, at wala po tayo ditong eSIM support. Pero, merong inilagay na additional chip dito ang Tecno para mas maganda yung experience natin pagdating sa data connection. At yun ang tinatawag na G1 signal chip. So, ang ginagawa naman nito ay i-improve niya yung ating signal para yung data connection natin mas mabilis. Lalo-lalo na yung upload speed kasi yun yung kadalasan na compromise sa mga data connection. Pero dahil sa G1 signal chip na inilagay dito ng Tecno, mas magiging mabilis po yung ating internet speed kapag nakadata tayo. So, para mapatunayan yan, tingnan natin yung result ng test na ginawa natin. So, unahin natin ulit dito sa Ookla speed test. So, makikita ninyo na yung ating download ay 343 Mbps. Yung ating upload speed ay 19.7 Mbps. So, pagdating sa download, not bad talaga. Mabilis yan, guys, para sa ganitong price point. Yung kanyang upload speed, hindi mabagal, pero hindi rin naman nakakagulat.
saktong-sakto lang. Pagdating naman dito sa fast.com, makikita ninyo na tumaas talaga to 460 Mbps yung ating download, 120 Mbps yung ating upload speed. At panghuli dito sa Google Speed Test, makikita nyo na 265.5 Mbps na yung ating download speed, 21.4 Mbps naman yung ating upload speed. So sa tatlong result ng data test na ginawa natin, masasabi ko na stable yung ating internet connection, although medyo malayo-layo yung nakuha niyang speed nung na-jump na tayo sa fast.com. Pero kahit alin man dun sa tatlong yon, siguro, iisa lang ang sigurado guys, magiging stable, magiging mabilis yung ating connection, lalo na kung gagamitin natin to the whole day sa mga application na nakadepend sa mga data connection natin o kaya yung mga apps na GPS-based. At may inilagay pa ritong isa pang chip ang Tecno at yan yung tinatawag na SE1 Wi-Fi chip. So yung G1 signal chip ay nagpapaganda ng data connection. Pero itong SE1 Wi-Fi chip ay nagpapabilis naman or nagpapaganda ng ating reception pagdating sa wireless local area network o yung Wi-Fi natin sa bahay. So mabilis yung ating data connection sa labas at pagpasok natin sa bahay, mabilis din yung internet natin. At naka-in-display fingerprint scanner tayo dito at okay naman siya. Hindi super bilis kasi medyo maarte yung kanyang animation kapag nag-unlock. Pwede nyo namang ma-edit yan sa setting, pero by default, ganyan po siya. Hindi siya ganun kabilis. At ngayon naman pag-usapan natin yung display kasi kagaya ng kanina nyo pa naririnig at paulit-ulit kong sinasabi, curve po yung phone na to. Pagdating sa specs ng kanyang display, naka 6.78-inch curved AMOLED na tayo dito na 1080p resolution, 144Hz yung max refresh rate at protected pa to ng Corning Gorilla Glass 7i. At hindi lang yan, yung peak brightness ito ay aabot ng 4,500 nits. Ngayon, kahit outdoor natin gamitin, syempre dahil dun sa mataas na peak brightness, sigurado makikita pa rin natin. Yun nga lang, sa website ng Tecno, chinek ko, wala silang in-indicate kung ilan percentage yung DCI-P3 color coverage ito. Pero sa mata ko lang guys kung pagbabasihan lang yung nakikita ko ngayon sa mata at based din sa ibang mga phone na na-review natin dito sa channel, masasabi kong accurate yung color production nitong Tecno Pova Curve 2 5G. Napaka-vibrant at hindi, alam mo yun, oversaturated yung kulay, napaka-pleasing sa mata. Tapos makikita nyo yung bezels, proportion sa lahat ng part. Sa taas, sa baba, sa dalawang gilid, walang mas makapal. Okay, walang lamang. So talagang mag-e-enjoy tayo sa pagtingin sa display at sa panonood ng mga contents dito sa Tecno Pova Curve 2 5G. At isa pang good news, yung wideband security level ito ay level 1, so makakapag-play tayo ng mga full HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. Pero syempre, hindi pa rin perfect yung display nitong Tecno Pova Curve 2 5G. Pakita ko sa inyo kung bakit. So kagaya ng palagi nating sinasabi, yung 144Hz ay headroom pa lang po yan. Okay? Future-proofing. Kasi ang kadalasan pong may experience natin dito sa phone na to, kagaya ng ibang mga phone na naka 144Hz na refresh rate, ay 120, 60. Okay? So, punta tayo sa display and brightness. So, makikita niyo naka-on na yung ating refresh rate dito sa may taas para masubaybayan nyo. Display and brightness. Tapos, ang setting natin ngayon ay high. Kaya makikita niyo pumapalo to 144. Pero, keep in mind na kapag nag-auto switch tayo, 90 na yung pinakamataas na refresh rate by default na maaabot nitong Tecno Pova Curve 2 5G. So, kahit galaw-galawin natin yan, 90Hz pa rin. So, kung gusto ninyong ma-achieve yung mataas na refresh rate, set to high, tapos customize up refresh rate, at naka-separate or naka-group yung mga apps na compatible or may support sa 144Hz na refresh rate. Kung hindi mo manually isaset yan, hindi mo ma-experience yung 144Hz. So, yun yung sad part. So, again, kung naka-auto switch tayo, makikita nyo, 90Hz po yung default na pinakamataas na refresh rate na pwede po nating ma-experience. So, maliban na lang siguro, ayun, kagaya nyan, isaset natin manually to 120Hz. Sana lang sa mga susunod na software update, makita natin na ang default na pinakamataas na refresh rate na pwedeng maabot ng phone na to kapag naka-auto switch ay 120. Tapos 60, 60, 120 kasi yun yung normal. Pero nakakasad lang na 90Hz lang pala yung default na refresh rate natin dito kapag naka-auto switch. Okay, so dito naman tayo sa isa pa sa pinagmamalaking aspect ng Tecno dito sa phone na to, yung battery department. So meron tayong 8,000 mAh na battery capacity dito at compatible yan sa 45 watts
na charging speed. At meron pa tong bypass charging. Ngayon, keep in mind lang guys, ang palagi kong setting kapag nagba-battery test ako ay 50% brightness, tapos naka-auto switch, naka-off yung memory extension or virtual RAM. So, ganun din dito. Yun nga lang, kagaya ni pinakita ko sa inyo kanina, kapag pala naka-auto switch and 90 Hz yung pinakamataas na refresh rate na inaabot ng phone na to. So, tipid talaga sa battery consumption. At dahil dyan, ito yung nakuha nating SOT, 20 hours and 18 minutes. Impressive talaga. Pero yun nga lang, 90 Hz yung pinakamataas na refresh rate. Kaya natin na-achieve yan. Pero kung 120, 60, 60, 120, baka mas mababa dyan sigurado yung nakuha nating SOT. Ngayon, pagdating naman sa charging, as advertised or ina-advertise ng Tecno, 50% na daw yung maibibigay sa atin sa loob lang ng 36 minutes na charging time. Pero hindi nasabi ng Tecno kung anong percentage tayo nag-start dyan sa 50% na yan. Pero syempre, gumawa na lang ako ng sarili kong test. So, nag-start ako 48% hanggang 100%, 51 minutes inabot. At take note lang na yung charger ng phone na ito yung ginamit ko dun sa test. Ngayon, masasabi ko pa rin na mabilis, no? Kailangan nyo lang iset dun sa setting ng kanyang charging na naka-smart yung mode kapag mag-charge kayo para maabot niya yung pinakamataas or pinakamabilis na charging speed kapag nisa-charge kayo. Huwag kayong mag-alala kasi may magandang technology naman dito sa Tecnopova Curve 2 5G na kapag hindi kailangang sobrang bilisan yung charging speed, hindi naman niya gagawin yun para hindi mag-generate ng alarming heat itong phone na to habang charge natin. Ngayon, pagdating naman sa performance, itong Tecnopova Curve 2 5G ay naka-iOS 16 na out of the box on top of Android 16. Dimensity 7100 5G yung kanyang chipset, 8GB LPDDR4X yung ating RAM dito, 256GB na UFS 2.2 naman yung ating storage type. Ngayon, wala pang written promise or announcement ang Tecno pagdating sa official na software support or haba ng software support nila sa phone na to. Pero if ever man na makasagap ako ng update, ilalagay ko na lang or ipipin dyan sa comment section. At meron din itong memory extension or virtual RAM na pwede natin gamitin anytime na gustuhin natin para maging 16GB maximum yung kanyang total RAM. So, pwede niyang madoble yung 8GB na physical RAM. Pero tingnan muna natin yung effect niyan sa performance gamit yung Antutu. Okay, so ito yung ating score nung hindi po natin ginamit yung virtual RAM. 829,454. So, impressive naman talaga. May bibigay sa ating performance ng phone na to. Ngayon, kapag ginamit naman natin, 829,796. So, medyo tumaas pa po ng kaunti. So, kung kailangan po talaga natin, hindi kayo mag-aalala na baka bumagal ng husto yung phone kapag ginamit niyo yung virtual RAM. So, makakatulong pa po sa performance if ever. Pero kung hindi nyo naman kailangan, okay na 8GB. Pagdating naman sa wildlife stress test, makikita ninyo na 3% yung nabawas sa ating battery at yung nadagdag naman sa temperature ay 10 degrees. So, normal lang. Ngayon, pagdating naman sa gaming, kagaya na makikita nyo dito sa Racing Master, sagad-sagad po yung graphics natin. Pero nakaya naman niya as expected kasi mataas yung Antutu score na nakuha natin. So, napaka-smooth ng gameplay natin. Wala pong kahit anong issues or hiccups or struggle ako na feel habang naglalaro ako sa phone na to. Ngayon, pagdating sa UI experience, makikita ninyo na ganun pa rin naman, kagaya ng mga nagdaang Tecnopova phones or naka-iOS na phone ngayon, ganyan pa rin yung UI niya, naka-categorize dito sa may app drawer. Pero pwede naman nating ma-customize yan kung gugustuhin natin. Meron pa rin tayong mga pre-installed applications dito na pwede naman nating i-uninstall kung gugustuhin po natin. So, meron lang tayong mga additional step na kailangan gawin, para matanggal yung mga bloatwares or yung mga magka-pop up sa atin na mga notification tungkol doon sa mga pre-installed applications. Meron din tayong Tecno AI dito sa may setting at marami tayong magagawa kagaya na lang ng translation assistant, social assistant, document assistant, AI writing, at marami pang iba. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera performance ng phone na to. At dito, medyo downhill na, Ito yung compromise talagang aspect ng phone na to. So, meron tayo ditong 50 megapixels na main shooter at 2 megapixels na macro lens. Tapos, 13 megapixels naman yung ating selfie camera. See? Hindi maganda yung specs niya on paper, pero at least 50 megapixels naman ibinigay sa atin. So, para mag-idea kayo sa performance, tingnan niyo yung photo and video samples.
Okay, so ito yung ating sample video recording dito sa selfie camera nitong Tecnopova Curve 2 5G. So ito yung kanyang 2K 30fps na video recording. Nakapayong tayo kasi sobrang init talaga. Ayan o. Okay, so kapag sinagad natin yung resolution dito sa selfie camera, yun nga 2K 30fps, wala tayong stabilization. So asahan nyo na kapag naglakad tayo ganyan, kritik tayo ng video, nag-vlog tayo, maalog po talaga. Okay, so kung gusto ninyo na dagdagan ng stabilization, magda-downscale to 1080p yung ating resolution. Okay, pero to, try muna natin tong 2K. Okay, gamit na lang kayo ng gimbal kung gusto nyo masagad yung quality ng video nya. Okay, so switch tayo ngayon to 1080p video recording na merong stabilization. Okay, so naka 1080p na tayo ngayon. Kita nyo nag zoom in, no? Na crop para sa stabilization. So mas stable pero yun, bumaba yung resolution natin. Okay? Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo sa quality? Comment kayo dyan. Okay, so anong takeaway points natin dito sa Tecnopova Curve 2 5G? Marirecommend ba natin siya? Nagustuhan nyo ba yung phone na to? Sa tingin nyo ba sulit siya para sa presyo 16,999? Paki-comment dyan sa baba. At bago matapos ang video na to, gusto ko lang i-breakdown yung ilan sa mga bagay na kailangan nyong i-consider bago ito bilhin. So, para sa presyo 16,999, ang makukuha mo na dito ay malaking battery capacity at okay, no? Goods na SOT kasi mahigit 20 hours tayo na screen on time dito. At dahil yan sa auto switch na refresh rate option na dapat nating iselect or naka-default na nakaselect upon setting up the device. Pero yun nga, nakita natin na 90 Hz pala yung pinakamataas na refresh rate na pwede nating ma-achieve kapag naka-auto switch tayo. Kaya tipid siya sa battery. Pero in reality, hindi mo naman masyadong mahahalata na naka 90 Hz na refresh rate ka lang kapag ginagamit mo itong phone after mo ma-setup. Okay, so yun yung una, magandang battery performance. Pangalawa nating nakita rito ay yung magandang signal pagdating sa data at sa Wi-Fi. So mabilis po yung nakuha nating mga result sa data connection dito sa Tecnopova Curve 2 5G. Tapos sunod na nagustuhan ko rito ay yung kanyang magandang AMOLED curve display. Hindi ako fan ng curve hanggang ngayon. Ayoko pa rin ng curve. Mas gusto ko pa rin yung flat na display. Pero dahil manipis tong phone na to, malamang sa malamang magustuhan nyo na curve yung phone na to kasi mas comfortable gamitin yung curved display kapag manipis yung phone. At syempre, huwag natin kakalimutan, maganda rin yung performance na mabibigay sa atin ng phone na to. Mataas yung Antutu score natin. Okay din siya sa gaming, although hindi naman gaming phone itong Curve 2 5G. At ang ilan naman sa mga downsides na kailangan ninyong tandaan, una sa lahat, wala siyang eSIM support para sa ganitong presyo. Medyo expected pa rin. Sige, pagbigyan natin kasi bumawi naman sila sa ibang aspect, no? Kagaya na lang ng, ayun nga, display, battery, yung additional chip para sa signal ng data at Wi-Fi. Pangalawa, wala tayong guaranteed na software support dito. Malamang naman may makukuha tayong mga updates, pero hindi natin kasi masabi kung hanggang kailan kasi walang in-announce. Sa ngayon, habang ginagawa ko itong video na to, yung Tecno, nahaban na software support dito sa Curve 2 5G. At panghuli, dito medyo nag-nitpick na lang ako, no? Wala siyang OIS. Pero again, sa presyong 16,999, medyo mapagbibigyan na natin. At least nga, 50 megapixels yung main shooter natin dito. So, yan lahat. Yung mga gusto ko i-share tungkol dito sa Tecnopova Curve 2 5G. Kung gusto nyo na itong bilhin, ilalagay ko yung link dyan sa description box sa baba. If ever naman na hindi mo nagustuhan itong phone na ito, pakashare naman sa amin kung bakit. Pakalagay dyan sa comment section. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot sa ating unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.